Hello everyone, welcome back to my channel, Ramir Boulder. Ito po ang report, ilang dawit sa flood control scandal may lodge umano sa Billionaires Village sa Benguet. May katotohanan po ba ito? Atin pong alamin sa balita ng Billionaires Channel. Okay. Di kalayuan sa Baguio City ay ang tinaguriang Billionaires Village, ang Alphaland Baguio Mountain Lodges. Mga bigating negosyante, artista at politiko ang mga nagmamay-ari at namamasyal sa mga luxurious log homes dito. Ang ilan sa kanila dawit sa flood control scandal. Narito ang exclusive agenda report ni Dobby de Guzman. Ito ang Alphaland Baguio Mountain Lodge sa Tukmo Ambukla Road, Itogon, Benguet. Sa tuktok ng bundok na may kabuang lawak na 100 hektarya, nakatayo ang mararangyang log homes. Mas malamig ang klima dito kumpara sa Baguio City. Ang presyo ng bawat log home ay tinatayag na sa pagitan ng 60 million hanggang 100 million pesos depende sa laki. Sa 6-bedroom log home, 150,000 pesos ang renta sa overnight stay. Base sa website ng Alphaland, nagbukas ang exclusive vacation home sa mga sikat at mayayaman noong 2018. Ayon sa dating miyembro ng Alpha 4 Security na tumangging magpakilala, 2021, nang dumalaw sa Alphaland si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico Cas. Ito na po. Saldi ko. Nakitang bumisita dito sa Billionaires Village, ha? Dito po sa Benguet. Yung pinupuntahan po ng mga bilyonaryong magnanakaw sa ating pamahalaan. Ano? Nakakainis, nakakabwisit, nakaka nakakainit. Kasama ang buong pamilya. Sakay sila noon ng Augusta Westland helicopter na nagkakahalaga ng 60. Ito po yung air asset ni Saldico na nandun po sa ibang bansa. Kung di po ako nagkakamali, nasa Malaysia po yata ito. Ano? Ito ay binahe nung Agosto, yung isa Setyembre. Ano? Kaya ano kaya ang masasabi ng mga Bicolano dito, no? Mayroon po akong informasyon na ang mga Bicolano ay sinusuka na raw po itong si Saldico, ha? At saka itong si Chis Escudero. Mayroon po silang tarpaulin na dinisplay ng mga kababayan nila sa Bicol na pinagbabato ng kamatis at saka itlog, ano? Ba't tignan mo nga naman, isang congressman at isang senador na taga Bicol, siya po, ang nilabas niya po sa kanyang salin ay hindi po ako naniniwala dun. Dahil mayroon po siyang pagmamayari dito. Mahal po ang mga cottages diyan, yung mga bahay diyan sa Alphaland na yan. Nakikita ko po itong Alphaland na ito, ah, na talaga big time ang Alphaland. Ito na lang pagmamaya yung Billionaires Village na yan sa Benguet. Kung napuntahan nyo po yan, talagang hindi po pwedeng pumunta dyan ang mga walang pera. Kung hindi politiko, mga bilyonaryo na negosyante. Ano? Kasi po, ang mamahal ng bahay po dyan. Kahit rentahan mo, napakalaki po ng renta. Kung hindi ka bilyonaryo. Ano? Kung mayroon kang 100 million, 200 million, baka kapusin ka dyan. Dapat dyan, nandyan, ang pera mo talaga dyan,
bilyon. Kaya nga po, ang mga nakikita dyan ay bilyonaryo. Pero ang dinideclare nila sa kanilang salin ay 18 million lang, na kagaya ni Chis Escudero. Ano po? Pagpatuloy po natin. $16 million. May 5-bedroom unit din dito si Benguet Representative Eric Yap. Kumpirmado ito ng Benguet Provincial Assessor's Office. 525.93 square meters. Tapos, including doon, 31.13 square meters na parking lot. Naniniwala po ba kayo na kaya nilang bumili sa mga high-end na subdivision? High-end na village? Ano? Kapag isa ka lang, kung matino kang mambabatas? Kasi itong Eric Yap na to, involved ito sa sa rock netting. Diyan sa Benguet. Kaya nga lang hindi siya mabanggit-banggit nitong si Magalong. Ayaw ka ba dito kay Magalong? Rock netting lang ng rock netting. May mga politiking involved. Bakit hindi mo banggitin kung talagang mayroon kang ebidensya, di ba? Kung wala ka namang ebidensya, huwag ka munang magsalita. Ganun lang naman eh. Ha? Nakakapang-init talaga ng mga buwisit talaga itong mga politikong ito. So, one-story building lang siya. Saan po yan, ma'am? Sa Luwakan, Itogo ng Benguet. That is a place where matatagpuan po yung Alphaland. Pagbubunyag pa ng informant, may 6-bedroom unit din si Senator Francis Escudero. Take note 6-bedroom unit. Si Senador Escudero. Pero kung magkano po yung halaga ng 6-bedroom unit na yon, taliwas po sa kanyang idineklara sa kanyang salin. Ano? Pero hindi raw ito nakapangalan sa senador, bagkus ay sa Charmo Baguio Lag Homes Holdings Incorporated. Sa records ng Provincial Assessor's Office, walang Alphaland Lag Home Unit na nakapangalan sa senador at sa Charmo Baguio. Sa pananaliksik ng Bilyonaryo News Channel, nakita sa website ng Alphaland Corporation na kasama sa mga board of directors si Senator Francis Escudero. Sa official Magaling talaga itong magtago si Escudero. Alam niyo po, nakakadismaya po talaga na magkaroon po tayo ng mga politiko. Ako po, nung bago pa lang po ito si Chis Escudero, nung panahon kung saan si Erap ay nagkaroon ng impeachment case, natatandaan ko pa yung sinabi nito eh. Bakit ka matatakot kung wala kang itinatago? Yan po ay year 2001. Kasi itong si Chis Escudero ay nagsimula yan 1990. Kung di ako nagkakamali, panahon po ni Erap. Baguhan pa po yan. Sila nga yung magkakasama nila, ito si Mike Defensor, si Miguel Subire, pinangalanan po pa nga silang Spice Boys. Nagpakalbo pa nga po yan mga yan dahil nga sa nakikita nila yung corruption nun. Hanga po talaga ako dyan kay Escudero sa lahat ng mga baguhan nun. Tumungtong yung year 2000. Kasi po pag nagsalita po yan si Escudero, parang tumutula. Kakaiba to. Magaling to, kako. Magaling. Napatunayan ko nga na magaling kasi alam niyo po ba na ang ginawa niyan hanggang ngayon diyan sa yung rules na ginawa niyan na at least 1/3 ng Congress member ang pipirma sa impeachment tatakbo na yon. Siya po ang may panukala niyan hanggang ngayon. 1/3 lang sa member ng Congress ang pumirma sa article of impeachment. Uusad na po yan.
gaano pa kaya kung kalahati sa mahigit sa kalahati o kaya lahat ng member impeach ka na nun. Ang natatandaan kong speaker pa nun itong si Mark Bill hindi si Villar, hindi po si Mark Villar yung tatay niya. Naging speaker po ng House yan. Kasalukuyan niyang congressman yan si Chis Escudero. Lumipas ang mga taon. Natuto. Natuto ng kalakaran sa gobyerno kung paano kumikbak. Ay, ito na. Sumabit na siya sa fourth feed. Ngayon, ay ito na naman siya ngayon. Ha? Kaya ako po hindi naniniwala sa kanyang deklarasyon, sa kanyang salin na siya ang pinakamahirap na senador. Kalukuhan po yun. Hindi po totoo yun. Kasi natuto na po siya. Isa pa, itong mga sinasabi niyang yaman niya, mayroon daw siyang minana. Okay yun, wala tayong problema sa minana. Hindi niya pinapangalan sa kanya. Yung mga nakukuha niya. Hindi mo alam, maraming magagaling mag-imbestiga dito. Ang Pilipino na yata ang pinaka magaling mag-imbestiga sa lahat. Tignan mo si Lacson. Ha? Inaayawan siya ng kanyang mga kasamahan dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya siya nagbitiw dahil nga sa maraming nasasagasaan. Membro pa ng majority. Ngayon, gusto siyang pabalikin. Sabi niya, pasensyahan daw kung mayroon siyang masasagasaan muli. Kung ano man ang lumabas sa kanyang investigasyon, magaling talaga ito si Lacson. Maraming magaling na nananatiling hindi kurap. Pero marami ring magaling sa umpisa na akala mo sobrang galing, nagiging kurap naman sa bandang huli. Ano po? Sa gitna ng lumalaking iskandalong sangkot sa mga proyekto ng flood control, ng public works and highways na nagkakahalaga ng mga bilyong-bilyong peso, lumitaw ang mga aligasyon ng ilang opisyal at kontratista na nahuli sa mga irregularidad. Ay may ari-ariang mamahaling properties sa Alpha Land, Baguio, Mountain Lodgers, ito na nga, kilala bilang Billionaires Village sa Tuba, Benguet, malapit sa Baguio City. Ang eksklusibong subdivision na ito ay tirahan ng mga bigating negosyante. Mga bigating negosyante, bigating artista, at ngayon, bigating politiko na magnanakaw, na sangkot sa flood control anomaly. At naging sentro ng usap-usapan dahil sa pag-aari ng mga akusado. Ito na. Patuloy po natin. FB page ng Alpha Land, makikita rin ang larawan ng senador, ang kanyang asawa na si Heart Evangelista, Ayun. at ilang pang individual na dumalo sa kaarawan ng aktres. Ito po ang larawan ng ni Heart Evangelista, si Escudero, at dito po si Representative Yap. Ito po. Ano po ang masasabi nyo rito? Talagang mga
at ng wedding anniversary ng dalawa noong February 28, 2020. Nagpadala ng mensahe ang BNC kay Senator Escudero para Ito po si Eric Yap, yung representative ng Benguet Lone District. Pinaghihinala ang beneficial owner ng Silver Wolves Construction na nakakuha ng 2 milyong kontrata, 89.7 sa La Union, ano? Tinanggihan niya ang aligasyon na nagmumula sa kay dating DPWH Undersecretary Bernardo, no? Tinanggihan niya ito. Si Yap ay dating House Appropriate Chair at ang kanyang pagmamay-ari sa luxury lodge sa Billionaires Village ay naging usap-usapan. Ito na nga po. Kinalkal na po ng Billionaire News. Patuloy po natin. humingi ng pahayag tungkol dito, pero hindi pa siya sumasagot. Sa Alphaland din ikinasal noong July 28, 2023 si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at ang aktres na si Maine Mendoza. Base sa record ng Provincial Assessor's Office, walang pag-aari ang mambabatas sa Benguet. Pero ayon sa aming informante, may 5-bedroom unit sa Alphaland si Congressman Atayde. Ayun na. Nakita po ninyo? Na tutuklasan na po itong mga kurap na mga demonyong mga politiko. Para sa Agenda, Dobby D. Guzman, Billionaire News Channel. Ayon po sa report ng agenda noong October 30, nung isang araw lang, ang luxury lodge sa Billionaires Village ay naging simbolo ng katiwalian dahil sa mga nagresultang yaman mula sa pondo ng publiko. Nag-utos ang DPWH ng lifestyle check sa asset freeze sa 135 bank account at 27 insurance policies ng mga suspect. Baya Anti-Money Laundering Council, nagresulta rin ito sa pag-alis ng mga opisyal tulad ng House Speaker at Appropriation Chief at mga protesta laban sa DPWH bilang departamento ng puro walang hiya at magnanakaw at kurakot. Ano po? Habang nagpapatuloy ang mga investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee at Ombudsman, nananawagan ang mga grupo tulad ng Greenpeace na bigyan ng hustisya ang biktima ng baha. Dapat lang na nagdudulot ng libo-libong pinsala sa buhay at ari-arian. Ito'y paalala na ang korupsyon sa flood control ay hindi lamang pera. Ito'y buhay na nawawala sa bawat patak ng ulan. Okay, marami pong salamat. Ano po ang inyong opinion? Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe. Mapindot naman po. Thanks for watching. Don't miss our next video. Marami pong salamat.